Humayo ka, Lando, kasama ng aking alay na magiging kasangga mo sa lahat ng laban. Magandang araw sa iyo, kabaryo. Sa taong 2010 ay napadpad ako sa isla ng Dinagat bilang kabahagi ng isang construction project. Ang bunkhouse namin ay dating tanggapan ng mga ulilang kabataang lalaki na nasa Basilisa, Dinagat Island. Isa po akong timekeeper na walang ibang ginagawa kundi ang magtala ng oras ng mga empleyado. Paminsan-minsan din ay naaatasan din ako na mamili ng ibang materyales at iba pang pangangailangan sa konstruksyon. At tuwing gabi ay isa-isa kong tinatala ang oras at bilis ng mga sasakyang ginagamit sa konstruksyon. Kaya kalimitan, kabaryo, ay wala akong ginagawa kundi ang bantayan ng mga empleyado at nakikipagkwentuhan na lamang sa mga lokal ng Basilisa. At kada 2 linggo ay pinapayagan kaming umuwi sa aming lugar. Sa ilang buwan kong pananatili sa lugar ay may nalaman akong kwento tungkol sa isang manggagamot na ang bansag ay Kalando. Konting description lang, kabaryo. Ang Dinagat Island ay isang lalawigan sa riyo ng Caraga ng Pilipinas. Matatagpuan ito sa timog na bahagi ng Golpo ng Leyte. Ang isla ng Leyte ay nasa kanluran nito. Sa kabila ng Surigao Strait at ang mainland Mindanao ay nasa timog nito. Ang pangunahing isla nito, ang Dinagat. Humigit kumulang 60 kilometro mula sa hilaga hanggang timog. Ang San Jose ang nagsisilbing kabisera ng probinsya, habang ang Basilisa ang pinakamataong bayan sa lalawigan. Ang kwentong ito ay nangyari sa taong 1991 sa isla ng Dinagat. Sa mga panahong ito ay hirap pa ang mga tao sa lugar na magtungo sa sentro dahil hindi pa sementado ang lugar. Ang iba ay mas pipiliin na magbangka kaysa tahakin ang mahirap na kalsadang lupa. Dagdag pa ang bulubunduking anyo ng lupa. Salat din sa elektrisidad ang lugar at pahirapan ng komunikasyon, maliban na lamang kung magkalapit lang kayo ng bahay. Hindi lingid sa kalaman ng mga tao ang pag-iral ng mga nilalang ng dilim. Wala naman silang mapagpipilian kundi ang umiwas o di kaya ay makipaglaban sa mga nilalang kung kinakailangan. Hanggang isang araw, may napadpad na manggagamot sa lugar at ito nga ay si Kalando. Napunta sa isla si Lando sa kadailanang nawasak ang tirahan nito ng bagyo. Naghahanap ito ng panibagong matitirahan. Ang dala lang nito ay isang bayong na lagayan ng damit at isang manok na panabong. Ilang araw din itong palaboy sa San Jose hanggang sa nakahanap rin ito ng matutuluyan. Ilang kilometro mula sa bayan ng San Jose, nanirahan ang matandang manggagamot sa isang maliit na bahay. May nakilala si Lando at sa awa ng lalaki ay inalok nito ang dating tirahan. Sira-sira na ang bahay ngunit kaya pa naman itong remedyohan. Laking pasalamat ng matanda sa lalaki at inabisuhan niya ito na anumang oras kapag kailangan ito ng manggagamot ay puntahan lamang siya. Libre ang serbisyo ni Lando para sa lahat.
May mga ibang manggagamot naman sa lugar. Ngunit ayon sa lalaki, na itago na lang natin sa pangalang Taloy, ay humihingi daw ng kabayaran ang mga manggagamot na kilala niya. Makalipas ang ilang araw, ay naging maayos na ang tirahan ng matanda. Dahil sa bagong salta si Lando sa lugar, ay wala itong ginawa kundi ang maglakad at puntahan ang mga iba't ibang lugar. Sa bawat komunidad na kanyang mapuntahan ay nananatili siya rito ng halos ilang araw upang obserbahan ang lugar at ang mga naninirahan dito. Kasama niya lagi ang alagang manok na tinawag niyang Ogis. Si Ogis ay hindi lang basta manok dahil bigay ito ng engkanto sa kanya. Ang alaga rin niya ay nagsisilbing mata at tenga, lalo na kapag tulog siya. May mga iilang tao na rin na nais bilhin ng kanyang manok, lalo na ang may hilig sa sabong ngunit sadyang walang makakapantay na halaga sa kanyang alaga. Hindi rin niya ito sinasabak sa sabong dahil magiging hindi patas ang laban kapag si Ogis na ang makikipaglaban. Sa katunayan, ito ang nakikipaglaban para kay Lando. Ang alagang manok ni Lando ay ipinagkaloob ito ng hari ng mga engkanto dahil iniligtas niya ang anak nito sa mga taong sumisira ng kalikasan. Bilang ganti ay isang sisiw ang ibinigay ng hari at sa pagsapit lamang ng 3 araw, ang sisiw ay naging tandang na. Alam ni Lando na hindi ordinaryong manok lamang iyon, ngunit hindi niya alam kung ano ang kakayahan nito. Hanggang sa isang gabi, may dumayong aswang na malapit sa bahay ni Lando. Dahil nga manggagamot ito, agad nakuha nito ang atensyon ng mga aswang. Sinubok nito ang matanda sa pag-aakalang mabibiktima nila ito ng basta-basta. Dahil naramdaman ni Lando ang presensya ng mga aswang, ay nagising ito at nagpakalat na ng usal sa buong bahay. Walang kakayahan ang matanda sa pisikal na laban ngunit bihasa ito sa mga usal na nagpaparalisa sa mga aswang at elemento. Ang pinakamalakas na usal ni Lando ay ang sunugin ang katawan ng nilalang. Naging maingat ang mga aswang at hindi agad lumapit sa bahay ng matanda. Lumabas si Lando at tumayo sa entradang pinto at tinanong pa ang mga panauhin kung ano ang kailangan nila. Isang pag-angil ang tinugon ng nilalang hudyat na nais nitong makipaglaban sa matanda. Akmang mag-uusal na sana si Lando ay biglang lumapag ang isang napakaputing ibon sa bakuran ni Lando. At ito ang humarap sa mga aswang. Hindi naman mawari ng matanda kung saan nagmumula ang nilalang na iyon. Ilang segundo pa ay sumugod na ang malaking ibon sa 4 na mga aswang. Walang silbi ang lakas ng mga ito kontra sa ibon. Ang mga kuko ng ibon ay parang kalawit ni kamatayan na agarang tumarak at humiwa sa dibdib ng mga aswang. Sa pagaspas ng mga pakpak nito ay tumatalsik na ang mga nilalang at ang tuka ng ibon ay kasing laki ng sungay ng matandang kalabaw. Sa loob lamang ng iilang minuto ay natalo ng ibon na iyon ang mga kalabang dayo. Kasing tangkad na ng tao kung tumayo ang ibon. Muli itong lumapag sa harapan ni Lando at nagpalit ito ng anyo.
Nanlaki ang mga mata ng matanda nang ang ibon ay naging si Ogis. Sa gabing iyon ay nakumpirma na ng matanda ang tunay na anyo ng kanyang manok. At simula rin noon ay naging magkasanggana ang dalawa sa pakikipaglaban kontra sa mga masasamang nilalang. Samantala, sa pananatili niya sa isang baryo, ay may natuklasan si Lando tungkol sa mga nilalang na kung tawagin ay balbal. Nakatira ang mga ito sa isang liblib na baryo at pinaniniwalaan na ang lahat na ng mga naninirahan sa baryong iyon ay puro na mga aswang. Kakaiba ang pagiging balbal ng mga ito dahil nanghihiram sila ng bangkay. Oo, tama kayo ng narinig. Kapag namatayan ang isang pamilya, ay hihiramin muna ng ibang pamilya ang bangkay upang kakainin. At kapag sila naman ang namatayan, ay ipapairam ulit ito sa iba. Ayon sa nakausap ni Lando, kalimitan naman sa mga nilalang na iyon ay hindi naman nambibiktima. May nabibilang lamang. Tinandaan naman ni Lando ang baryong iyon. Nagpatuloy pa ang manggagamot sa paglalakbay hanggang sa may panibago na naman siyang nalaman. May nilalang daw na nagmistulang malaking ibon at nangdadagit ng tao tuwing sasapit ang gabi. Kahit ang maglakad sa gitna ng dilim at may dalang sulo ay hindi ligtas sa nilalang na ito. At mas nakakatakot na natuklasan ni Lando ay ang kwento ng maranhig sa isla. Sa isip ng matanda, hindi pala siya mababagot sa lugar dahil sa mga nilalang na umiiral sa buong isla. Isang umaga, dumating si Taloy, may kasamang 3 katao. Ang sadya ng mga ito, ipagamot ang biktima ng kulam. Labis na nakiusap ang ina ng bata na pagalingin ang anak. Malaki na raw ang nagastos nila sa 2 albularyo subalit hindi pa naman gumagaling ang bata. Gayunpaman, malugod silang tinanggap ni Lando at pinaiga ang batang nanghihina na. Ayon sa mga magulang nito, kumuha daw ang bata ng isang bunga ng mangga na pagmamay-ari ni Kuring. Si Kuring ay kuno-kunong mangkukulam sa lugar, ngunit wala naman silang patunay sa gawain nito. At dahil sa nangyayari, sa kanilang anak ay tila naniniwala na ang mag-ama patungkol sa usap-usapan. Sa pagpupulso ni Lando sa bata, ay sobrang hina na nga nito. Ngunit sa tagal ng pangkukulam ay sa tingin niya, wala namang balak na patayin ng mangkukulam ang bata. Pinapahirapan niya lang ito. Pero hindi pa rin tama ang gawin iyon sa bata para lamang sa isang pirasong prutas. Makalipas ang ilang minuto, ay natawag na ni Lando ang kaluluwa ng mangkukulam. Pinakiusapan niya ito na patawarin at tigilan na ang bata. Subalit ilang beses nang nakipagnegosasyon si Lando, ay nagmamatigas pa rin ang babaeng mangkukulam. Dahil sa ugali nito ay lumabas muna ng silid ang manggagamot at nagtungo sa likod bahay. Kinausap niya si Ogis at agad naman na sumunod sa utos ang alagang manok. Kuring, pinipilit mo talagang kalabanin kita. Pwes, wala na akong magagawa kundi ang parusahan ka. Wika ng manggagamot. Nagkaroon ng espiritual na labanan sa pagitan nilang dalawa. Iyak ng iyak naman ang ina ng bata dahil ang katawan nito ang nahihirapan.
Subalit sinisigurado naman ni Lando na magiging maayos ang kanilang anak. Ipinako ni Lando ang kaluluwa ni Coring upang hindi makatakas, ngunit aminado ang matanda na may kalakasan at napakatibay pa rin ng loob ni Coring. Kahit namimilipit na ito sa sakit, ay ayaw pa rin itong bumitaw. Samantala, nakaupo sa sahig ng kanyang bahay si Coring nang may biglang lumapag sa bubong na gawa sa nipa. Kinakahig ito ng anumang nilalang. At sa pagkakataong ito ay binitiwan na siya ni Lando. Nabaling agad ang atensyon ni Coring sa bubong. Nagulantang na lamang siya sa laki ng ibon na nakadungaw na sa nawasak na bubong. Napatayo at napatras si Coring. Agad siyang naganap ng pamalo, ngunit huli na ang lahat dahil nakapasok na ang malaking ibon na kulay puti. Sumubok pa na mag-usal ang mangkukulam, ngunit inatake na siya ng ibon at nasugatan ng malala sa bandang hita. Sa pagbagwis ng mga pakpak nito ay naglilipara naman ang mga kagamitan ng mangkukulam. Walang kalaban-laban si Coring sa pag-atake ng malaking nilalang. Bumagsak ang babae na puno ng malalalim na sugat. Nakikiusap na ito sa nilalang. Natigilan na siya, ngunit wala sa utos ni Lando na buhayin ang mangkukulam. Tinuka ng ibon ang leeg ni Coring at inatake ng mga kuko hanggang sa napigtas na ang ulo ng mangkukulam na agad ikinasawi nito. Samantala, lumiwanag at umaliwalas na ang itsura ng bata. Sa pagkagising nito ay humingi ito ng tubig. Laking pasalamat na lamang ng mga magulang ng bata na agad nag-abot ng halaga kay Lando. Ngumiti ang matanda at tinanggihan ang bayad nito. Hindi ako katulad ng mga bula ang manggagamot na nakilala mo. Sana hindi na maulit na makulam pa ang anak nyo. Hindi ito madali para sa bata. Wika dito ni Lando. Ito ang pinakaunang pasyente ni Lando sa dinagat. Nagpasalamat naman siya kay Taloy sa pagrekomenda sa kanya. Layunin naman talaga niya ang matulungan ang mga nangangailangan sa larangan ng espiritual. Lumipas pa ang mga linggo at 2 buwan. Dinadayo na si Lando ng mga pasyente. Ikinatuwa naman ito ng matanda dahil lahat ng nagpapagamot ay hindi ito nabibigo. Kalimitan ay biktima ng barang kulam at lason. Sa tulong na rin ni Ogis ay mas napapadali ang kanyang paggamot. Ang unti-unting pagkalat ng pangalan ni Lando ay hindi ito ikinatuwa ng mga bayarang albularyo. Nawawala na sila ng pagkakakitaan at hindi rin sila naniniwala na hindi nagpapabayad ang matanda. Papaano kasi ito nabubuhay kung walang salaping tinatanggap? Simula kasi nang manirahan siya sa lugar, ay nagtanim rin siya ng mga gulay at may mga nagbibigay rin sa kanya ng mga kakanin at prutas. Tinatanggihan lamang niya ang mga pagkain na karne. Kahit isda ay ayaw kainin ni Lando. Samantala, isa sa mga albularyo na kinundina ang pag-iral ni Lando ay si Alfredo. Si Alfredo ay tubong taga-isla. Siya din ang pinakamalakas kumita sa lahat ng mga bulaang manggagamot. Dahil na rin sa kanyang kakaibang ginagawa, nakikipagsabuatan siya sa isang mangkukulam upang bigyan ng sakit ang mga tao na malapit lamang sa kanyang lugar.
Yaong hindi na kailangan na dumayo pa sa ibang manggagamot. Dahil sa laki ng hinihingi niyang kabayaran, ay lumipat na kay Lando ang mga nagpapagamot habang kusa naman na binabawi ng mangkukulam ang kulam sa biktima. Kapag naramdaman ito na hindi kay Alfredo nagpupunta ang biniktima. Kahit si Lando ay nagtataka sa mga pasyenteng kusa na lang na gumagaling. Kahit wala pa siyang ginagawa. Iniisip na lamang niya na nasindak ang salarin sa sumpa. Pero alam niya na may kakaibang nangyayari sa mga ibang pasyente. Dahil kung tunay ang pangungulam, ay hindi ito basta-basta inaatras ng may gawa. At sa obserbasyon ni Lando, ay nagmumula sa iisang lugar ang biktima. Kaya naman kinausap ni Lando itong si Taloy kung may albularyo ba sa naturang lugar. Dito inilahad naman ni Taloy ang tungkol kay Alfredo, isang gahaman na manggagamot. Dahil sa impormasyon ay sinadya ni Lando itong si Alfredo. Ikaw palang bantog na manggagamot ng San Jose. Anong sadyamot na parito ka? Maangas na tugon ni Alfredo sa pagbibigay galang ni Lando. Ayon kay Lando, may napansin lamang siyang kakaiba sa mga pasyente na nagmula sa lugar at inilahad nga ni Lando ang mga napansin niya. Pinagbibintangan mo ba ako na may kinalaman sa pagkakasakit ng mga tao? Mag-ingat ka sa mga pinagsasabi mo, tanda. Baka nakakalimutan mo. Nasa teritoryo kita. Matapang na sambit ni Alfredo. Iisa lang ang layunin natin, Ginoo. Huwag mo sanang gawing negosyo ang biyaya ng may likha. Mahinahong wika ni Lando. Itinaboy ni Alfredo si Lando at binantaan na huwag makialam sa kanyang ginagawa dahil hindi nito sasantuhin ang matandang albularyo. Sana, Ginoo, huwag magtagpo ang landas natin sa maling paraan dahil sinisigurado ko sa iyo, mananaig ang kabutihan laban sa kasamaan. Huling mga salita ni Lando bago ito tuluyang umalis sa bakuran ni Alfredo. Lumipas pa ang ilang linggo. Tuluyan nang nawala ng parokyano si Alfredo na labis nitong ikinagalit. Dahil sa nangyari, ay siya na mismo ang haharap kay Lando. Isang hapon, sinadya ni Alfredo ang matanda habang hawak-hawak nito ang alagang manok. Hoy tanda, masyado ka ng perwisyo sa akin. Tapusin na natin to. Paghahamon dito ni Alfredo. Tanging ngiti lang ang tinugon ng matanda. Hindi man lang ito nakitaan ng takot sa napakatalas na itak na dala ni Alfredo. Bakit may dala kang sandata, Ginoo? Wala ka bang tiwala sa mga usal mo? Hindi naman ako aswang upang gamitan mo ng napakatalas na bagay na yan. Wika dito ni Lando. Mabilis na naglakad si Alfredo upang atakihin ang matanda. Kumpiyansa ito dahil nakakubli lang sa malapit ang kakampi nitong mangkukulam na si Bebong. Plano nila na paralisahin ang matanda bago ito tatagain ni Alfredo. Subalit laking gulat na lamang ni Alfredo dahil sa ibang direksyon itinapon ang kanyang tigalpo. Isang sigaw mula sa likod ng puno at kitang-kita ng Ginoo ang pagtilapon ni Bebong. Bago pa man makalapit si Alfredo, ay sinalubong na siya ni Ogis na agad nagpalit ng anyo.
Laking gulat at nasindak ang lalaki sa napakalaking ibon na papalapit na sa kanya. Samantala, walang tigil naman na tinigal po ni Lando ang mangkukulam na hindi na nakabawi pa. Hindi inakala ng mangkukulam na ganoon kalakas ang mga palipad hangin ng matanda. Akmang tatakas nito ngunit animoy dinaganan ng malalaking bato ang katawan nito at hindi na nakatayo pa. Habang walang habas din na iwinawasiwas ni Alfredo ang kanyang itak ngunit wala itong panama sa tindi ng kabal ni Ogis. Napadapa na ang lalaki sa lupa. Habang nakaapak dito ang mga paa ni Ogis, naghihintay sa utos ni Lando. Samantala, nilapitan na ni Lando ang mangkukulam. Hindi kita papaslangin dahil kulang ang kamatayan bilang kabayaran sa kasamaan mo. Hahayaan kitang mabuhay sa mundo. Mabuhay na daig pa ang isang patay. Wika dito ng matanda. Parehong hindi pinaslang ni Lando ang albularyo at ang mangkukulam. Bagkus, binigyan ito ng habang buhay na parusa, ang mawalan ng katinoan. Naglakad papalayo ang dalawa sa may blangkong pag-iisip. Sa mga lumipas na araw, nagugulat na lamang ang mga taong nakakakilala sa dalawa kung bakit bigla itong nawalan ng tamang pag-iisip. Isang araw ay may nabalitaan si Lando na isang binatilyong nawawala. Nagpaalam lang daw ito na papasyal sa bahay ng kanyang kaibigan. Ngunit sumapit na ang gabi ay hindi pa rin ito umuuwi. Nang lumalim na ang gabi ay nangamba na ang ina. Kaya sinundo na ito ng kanyang ama subalit ayon sa kaibigan, bandang 6:00 daw ay umuwi na raw ito. Sumapit na lamang ang umaga ay hindi na talaga natagpuan pa ang binatilyo. Kumalat na rin ang usapan na baka nabiktima na ng aswang mandaragit ang binatilyo. Halos magwala naman ang ina nito sa mga kapitbahay na naririnig niyang pinag-uusapang kinuha ng aswang ang kanyang anak. Tahimik lang na nagmamasid si Lando at pagsapit mismo ng gabi, sa araw ding iyon ay sinubukan ng matanda na hanapin ang sinasabing mandaragit. 2 beses nang nagwagi si Lando laban sa mandaragit na mag-isa. Kaya naman kumpiyansa siya na magagapi niya ang aswang nang mag-isa ulit. Ang batayan ng oras ng kanyang paghahanap ay ang 2 sulo na kanyang dala. Sa una hanggang 3 gabi ay walang napala ang matanda. Hanggang sa 4 na gabi, habang binabagtas niya ang kakawian, bitbit lamang ang sulo, ay may narinig na kakaibang huni itong si Lando. Batid niya na hindi iyon nagmumula sa isang ordinaryong hayop. Nagpatuloy lamang siya sa kanyang paglalakad habang nagkakarga na ng puder sa katawan. Sa maniwala man kayo o hindi, walang kabal sa katawan ang matanda. Ngunit ang espiritual naman niyang lakas ay ang nagbibigay sa kanya ng proteksyon. Makalipas ang ilang minuto ay may pagaspas ng mga pakpak na naririnig itong si Lando. Nang bumulusok na ito upang dagitin ang matanda mula sa likuran, ay biglang lumingon ito at itinapat sa mandaragit ang hawak nitong sulo na biglang lumaki ang apoy. Dahilan upang lumiyab ang ulo ng aswang. Sumadsad ito sa lupa. Nagpagulong-gulong ang nilalang upang maapula ang apoy subalit nasa kaliwang palad ng matanda ang kontrol ng apoy. Umangil na ng matindi ang aswang.
palatandaan na labis na itong nahihirapan. Nasa harapan ng matanda ang matagal ng kuno-kunong nilalang. Sa pagbukas pa ni Lando sa kanyang palad ay mas lumaki pa ang apoy na sumakop sa itaas na bahagi ng katawan ng mandaragit hanggang sa tuluyan na itong natumba at nangisay. Makalipas pa ang ilang saglit ay tuluyan ng natupok ng apoy ang aswang na mandaragit. Hiling ng matanda na sana nag-iisa lang ang nilalang na ito upang wala nang mabiktima pang iba. Subalit wala namang patunay na ang mandaragit nga ang kumuha sa nawawalang binatilyo. Sumagi sa isip ni Lando ang mga balbal, ngunit hindi naman ito katangian ang umatake ng buhay. Maliban na lamang kung ang nambiktima ay ang mga maranhig. Base naman sa mga naririnig na kwento ni Lando, ilang dekada na ang nakalipas nang tapusin ng isang antingero ang mga maranhig sa lugar. At may isa pang pinaghihinalaan si Lando. Bantog rin kasi sa isla ang isang samahan ng mga kulto na pinamumunuan ng isang kilalang tao sa lugar. Hindi tuloy malaman ng matanda kung sino ang uunahin niyang imbestigahan. Nag-abiso na rin ang matanda sa kanyang mga parokyano na hanggang 12:00 lang ng tanghali ang kanyang paggagamot dahil ang natitirang oras sa araw ay ilalaan niya sa pag-iimbestiga. Lumipas ang ilang araw, napadpad sa mabatong dalampasigan ang matanda. Isang magandang lugar iyon na pagpapahingan niya. Base sa itsura ng lugar ay tila hindi ito halos pinupuntahan ng mga tao. Umupo siya sa buhangin at sumandal sa malaking bato. Bitbit lamang niya ang isang patpat. Sa gitna ng kanyang pagkakaidlip ay nagising siya dahil sa kakaibang mga boses na kanyang naririnig. Dagdag pa ang hindi pangkaraniwang presensyang kanyang nararamdaman. Marahan niyang sinipat ang pinagmumulan ng mga boses. Ganun na lamang ang kanyang pagkagulat dahil 3 sirena ang kanyang nasilayan. Napabalik sa kinauupo ang buhangin ang matanda. Sa pinakaunang beses ay nakasilay siya ng isang sirena. At base sa kanyang nararamdaman ay negatibong enerhiya ang nagmumula sa mga ito. Ang mga sirenang kanyang nasilayan ay may kahabaan ang nguso. May ngipin na maliliit na parang lagari. Maitim at mahabang maninipis na buhok. May palikpik ang likod patungo sa mahabang buntot. Ang mga kamay nito ay mahaba ang bias. Mahaba din ang mga daliri na parang sa palaka. At magkahalong itim at berde ang balat at buntot. At may malalaking mata. Sa madaling salita, taliwas ang sinasabing maganda ang isang sirena. Dahil sa unang beses nangyari ito kay Lando, hindi niya alam kung papaano kahaharapin ang mga nilalang ng dagat. Makalipas pa ang ilang minuto, ay napansin niya na humihina na ang boses ng mga may salitang hindi niya naiintindihan. Sa muli niyang pagsipat ay lumusong na ang mga ito sa tubig at tuluyang naglaho. Dahil sa kanyang nasaksihan, ay nagsaliksik ang matanda ukol sa mga nilalang na iyon. Hanggang may nakausap siyang isang bangkero. Si Kulas, isang matandang dating bangkero na umaasa lamang sa mga lamang dagat na nakukuha sa dalampasigan. Ayon dito, hindi na bago sa kanya ang mga sirena ngunit sa panahong iyon ay walang naniniwala sa kanyang karanasan. Noong kabataan pa niya,
Habang sakay niya ang 4 na pasahero, gamit ang bangkang demotor ay sumuong sila sa hindi inaasahang pagbabago ng panahon. Habang binabaybay nila ang karagatan mula sa Surigao patungong Dinagat, ay bumuhos ang napakalakas na ulan na may kasamang malakas na hangin. Tila may bagyong paparating. Sa pagkaalaala ni Nicolas ay nasa bandang hapon na dahil huling biyahe niya na sa araw na iyon. Wala nang silbi ang bubong ng bangka dahil sa lakas ng hangin ay nabasa silang lahat. Naging malabo na rin ang paligid sa tindi ng ulan, kaya lumipat na sa pinakaunahan itong si Nicolas. Hanggang sa may napansin siya sa unahan. Inakala niyang mga bato kaya agad niyang pinahinaan ang takbo ng bangka hanggang sa pinatay niya na ang makina. Sa labo ng paligid ay akala niya na nasa pangpang na sila ng isla. Mabuti na lang, hindi ganon kalakas ang alon. Nagsagwan pa atras itong si Nicolas upang iwasan ang mga bato. Muling pinaandar ang bangka. Subalit ilang minuto pa lang ay nasipat na naman niya ang mga bato hanggang sa nanlaki na lamang ang kanyang mga mata dahil ang mga bato ay gumagalaw papalapit sa bangka. Nang ilang metro na lamang ito ay napagtanto ng bangkero na hindi pala mga bato, kundi mga ulo ng nilalang. Sumisid ang mga ito at kitang-kita niya ang mahabang buntot ng mga nilalang. Nagtinginan sila ng mga pasahero dahil nakita rin ng mga ito ang mga nilalang na iyon. Mabuti na lang dahil ang lolo ni Nicolas ay isang manggagamot. Madalas nitong naikukwento ang mga magindara, sirena at iba pa. Dahil nga sa bangkero si Nicolas ay tinuruan ito ng usal ng kanyang lolo laban sa sumpa ng mga ito. Hindi inakala ni Nicolas na magagamit niya ang usal na iyon. Sa muling pag-ahon ng mga sirena ay nag-iba na ang mga itsura nito. Naging magagandang dilag. Sa 4 na pasahero ay isa doon ay babae. Nakita ni Nicolas na ang babae ay naging tulala habang ang mga kalalakihan ay nakatingin sa mga nilalang na umakto ng tatalon. Pilit na pinigilan ni Nicolas ang mga kalalakihan ngunit tila napasailalim na ito sa magagandang boses ng mga nilalang. Sa bahaging iyon ay nawala ang ulan at naging payapa ang tubig. Dinig na dinig ng bangkero ang kakaibang saliw ng boses ng mga sirena. Napapikit na lamang itong si Nicolas habang patuloy sa pag-uusal dahil siya mismo ay nahuhumaling na sa mga magagandang dilag sa kanyang harapan na kalahati sa katawan ay nakaangat sa tubig. Narinig na lamang ni Nicolas ang pagtilamsik ng tubig sa kanyang pagdilat ay nagtalunan na pala ang mga kalalakihan. Habang ang babae na nasa kabilang dulo ng bangka ay may tila mga lumot na pumaikot sa katawan nito at hinila pailalim sa tubig. Napaka-imposible nang mabawi ang mga pasahero ni Nicolas dahil marahan na itong hinila ng mga sirena. Sa takot na rin ng lalaki ay agad niyang pinaandar ang bangka at pinatakbo ito ng mabilis. Sinuong ni Nicolas ang malakas na ulan at hangin. Kapag may nakita siyang dalampasigan ay agad siyang dadaong dito, makalayo lang sa dagat. Mabuti na lamang ay nasa tamang lugar, nakadaong itong si Nicolas. Dito niya na napansin na wasak na pala ang kanyang bubong. Inilahad niya agad sa kanyang amo ang pangyayari subalit nagalit pa ito sa kanya. Dahil kung gagawa man lang ng dahilan si Nicolas
ay ang imposibleng bagay pa. Hiningian pa si Kulas ng pambayad sa pagpapaayos ng bubong. Sa madaling salita, hindi siya pinaniniwalaan ng kanyang amo. Sinabi lang daw niya iyon upang mapagtakpan ang pagkasira ng bubong. Hindi na rin nagpumilit si Kulas. Napaniwalaan siya pero may iisang tao ang 100% naniniwala sa kanya. Walang iba, kundi ang kanyang lolo. Simula noon ay tumigil na sa pagiging bangkero si Kulas. Sa takot na muling makaengkwentro ang mga sirena. Inalam naman ni Lando ang tungkol sa usal. Nais niyang malaman kung ano ito. Ngumiti si Kulas at kumuha ng papel na masusulatan. Nang matapos nitong magsulat, ay tinupi ang papel at ibinilin na bubuksan lang daw ang papel kapag nasa bahay na ang manggagamot. Nagpasalamat naman si Lando at bumalik na ng bahay. Nagsara ng bahay at tumungo sa silid itong si Lando. Marahan niyang binuklat ang papel na may 5 salita na nakasulat. Isang panibagong usal ang natutunan ni Lando. Ang usal na panlaban sa sumpa ng sirena at anumang elementong tubig. Kinabukasan ay inalam ni Lando ang posibleng dinaanan ng binatilyong nawawala at napag-alaman niya na may bahagi pala na dinaanan nito na malapit sa dagat. Subalit isang karaniwang daanang iyon ng mga tao. Kung may sirenang nambibiktima ay tiyak hindi lang ito ang unang kaso. Samantala, isang araw ay may isang lalaki na sumangguni kay Lando. Wala naman itong sakit kaya lang dumaranas ito ng matinding takot sa kanyang karanasan sa baryo ng mga balbal. Si Antonio, isang habal-habal. Noong una, hindi siya naniniwala sa mga babala sa kanya ng mga kapwa niya habal na wag nang maghatid ng pasahero sa baryong iyon. Kapag pumatak na raw ang 6:00 ng gabi. Dahil baka raw ay hindi na ito makabalik ng buhay. Ilang buwan pa kasi na naging trabaho iyon ni Antonio. Tumatangu-tangu lamang siya sa mga babala ng kanyang kasama, ngunit iniisip niya na marahil tinatakot lamang siya ng mga ito. Hanggang sa isang hapon, ilang minuto na lamang, bago mag 6:00 ay may isang lalaki na hindi naman katandaan ang nag-alok sa kanyang serbisyo. Agad din itong nagbungad ng malaking bayad na halos 4 na beses sa regular na pamasahe. Kahit papaano ay hindi maiwasan ni Antonio ang mag-isip na ang mga nalalaman niya sa baryong nais puntahan ng lalaki. Sa ayos ng lalaki ay tila nagmula pa ito sa malayong lugar dahil sa mga daladala nito. Sinipat niya ang lalaki ngunit wala naman siyang nakikitang kakaiba. Casual rin itong nag-alok at walang kakaiba. Makailang beses na rin na nakapaghatid ng pasahero si Antonio sa lugar na iyon kaya kahit papaano ay pamilyar na siya rito. Ito lamang ang unang beses na sa ganitong oras ay may pasahero siya na papunta doon. Nasa 20 minuto ang tatakbuhin ng motor papunta sa baryo. Mabuti na lamang dahil tag-init at tuyong-tuyo ang kalsada ng lupa. Hindi rin ganon kabilis ang takbo dahil sa mababatong bahagi ng kalsada. Hanggang sa kalagitnaan ng kanilang biyahe ay nagsalita ang pasahero. "Dong, pagdating natin sa baryo, diretso lang ang tingin mo ha, hanggang sa makababa ako.
Wika ng lalaki. Sige po. Tugon dito ni Antonio. Pero nakadama na siya ng kakaiba dahil parang may ibig sabihin ang lalaki. Nais sana niyang magtanong, subalit baka hindi niya magugustuhan ang sagot ng pasahero. At sa pagbalik mo, diretso mo lang din. Diretso lang ang tingin at kahit anong mangyari, wag na wag kang lilingon sa anumang direksyon. Diretso ka lang. Dagdag pa ng pasahero. Tumango lang naman itong si Antonio. Napakadilim na sa paligid. Tanging ilaw lang ng motor ang nagbibigay liwanag sa lugar. Hanggang sa naaninag na ni Antonio ang iilang kabahayan na may mga nakasinding gasera sa bawat loob nito. May mga tao rin na naglalakad at nakatambay sa labas ng bahay. Naaninag niya ito mula sa tagiliran ng kanyang mga mata. Sinunod naman ni Antonio ang payo ng lalaki hanggang sa pumara ito. Laking gulat naman ni Antonio dahil lagpas pa sa usapan ang binigay ng pasahero. Buong 1,000 ang ibinigay bilang pamasahe. Nagwika pa si Antonio na wala siyang panukli dito subalit ngumiti lang ang lalaki at nagsabing sa kanya na raw iyon at ngumiti. Alalahanin mo sana ang payo ko dong. Diretso lang. Pamamaalam ng lalaki. Bumuelta na si Antonio at nagmaneho pabalik ng San Jose. Batid ng kanyang tagilirang paningin, ang mas maraming tao ang naglabasan ng bahay. At nang mapadaan siya sa bahaging may malakas na ilaw ng apoy, ay hindi niya na napigilan na lumingon pa. Animoy may handaan kasi sa lugar dahil sa dami ng mga tao. Sa paglingon ni Antonio ay laking gulat niya dahil nakahanay ang mga tao sa gilid ng kalsada at nakatitig ito sa kanya. Paglagpas ng mga nakahanay na mga tao ay kitang-kita niya ang mga bangkay ng tao na nakasalang sa apoy na parang baboy na nililitsyon dahil nakatarak sa mga ito ang isang buong kawayan mula sa puwetan hanggang sa bunganga. Nasa 5 bangkay iyon at muntikan pa siyang matumba dahil sa kanyang nakita. At dahil doon ay pinagtawanan siya ng mga tao at sa pagtingin niya sa mga ito ay kahit sa dilim, pansin na pansin niya ang panlilisik ng mga mata nila. Alam mo yung iyong humahalakhak ngunit nanlilisik ang mga mata. Nakangiti ngunit galit na galit ang mga mata. Dahil sa mga nasisilayan ay hindi na napigilan na mataranta at matakot itong si Antonio. Kahit mabato ang lupa ay pinaharurot niya ang motor at mangyak-ngyak habang unti-unti nang humihina ang mga paghalakhak ng mga tao. Panay dasal din si Antonio at lahat na yata ng kilalang santo ay natawag niya na. Makalipas pa ang ilang minuto ay nakasilay na siya ng mga ilaw. Palatandaan na malapit na siya sa bayan. Dire-diretso lang si Antonio. Kahit na may pumapara pa sa kanya, hindi niya ito pinapansin. Hanggang sa huminto siya sa isang tindahan sa bayan at agad itong bumili ng maiinom. Pinagpawisan ng malamig at namumutla si Antonio. Ipinangako niya sa kanyang sarili na hindi na muling gagawi sa lugar na iyon. Ang karanasan na iyon ay nagdulot ng bangungot gabi-gabi at dahil sa paulit-ulit na lang ay hindi na lamang siya natutulog na labis na ring nakaapekto sa kalusugan niya. Dinasalan siya ni Lando at may mga orasyon din.
Mabuti na lamang ay hindi minarkahan si Antonio. At dahil sa kwento ni Antonio ay naging patunay pa ito ang pag-iral ng mga aswang sa isang baryo ng isla. Hindi naman nagdududa si Lando na ang mga balbal ang kumuha sa binatilyo dahil mga bangkay ang kinakain ng mga ito. Nananatiling misteryo pa rin ang kaso ng binatilyong si Romel, ngunit malakas ang kutob niya na ang mga sirena ang tumangay sa binatilyo. Naging madalas na rin ang paggawi ng matanda sa lugar kung saan siya unang nakakita ng mga sirena. Sa ilang araw niyang pagmamatiyag sa lugar ay nasipat niya si Alfonso, isa sa mga albularyong bayaran. Papalubog na ang araw sa mga oras na iyon. Nagkubli pa si Lando upang pagmasdan kung ano ang ginagawa ng albularyo sa dalampasigan. Lumusong ito hanggang bewang na ang tubig. Kinakapa-kapa niya ang tubig habang nag-uusal. Maya-maya pa ay laking gulat na lamang ni Lando dahil isa-isang nagsilapitan kay Alfonso ang mga sirena. May tuturing kasi na liblib ang bahaging iyon ng dalampasigan na puro bato. Ilang saglit pa ay naglakad pabalik sa dalampasigan si Alfonso. May hinila itong kung ano na nakakubli sa malaking bato hanggang sa bumulaga kay Lando ang pares ng paa hanggang sa nasilayan niya ang buong katawan ng isang binatilyo. Sa itsura nito ay isa na itong bangkay. Hindi naman kilala ni Lando kung sino ang binatang iyon. Lumutang na sa tubig ang bangkay at marahang inila ito ng mga sirena. Hanggang sa nadala na ito sa kailaliman ng dagat. Mabilis namang umalis si Alfonso sa pagkawala ng mga sirena. Kumpirmado na si Lando kung papaano nawala itong si Romel. Ang kailangan na lamang niya ay mapaamin itong si Alfonso. Umuwi na rin itong si Lando na may nabuo ng plano. Nang sumapit ang 9:00 ng gabi, kumatok si Lando sa pintuan ng bahay ni Alfonso. "Oh, Kalando, ikaw pala. Gabi na. Ano ba ang kailangan mo?" Pagkakagulat na wika ni Alfonso. Pinatuloy naman ng albularyo at pinakisamahan ng maayos ang matandang bumisita. Naglatag na rin ito ng 2 tasa ng salabat. Sa pagtanong ni Alfonso kung ano ang kailangan ni Lando ay seryosong tumitig sa kanya ang matanda. Titig na may matinding ibig sabihin. "Mukhang napakahalaga ng sadya mo, kaibigan," wika ni Alfonso habang humihigop ito ng salabat. "Hindi kita kaibigan. Wala akong kaibigang demonyo." Matapang na tugon ni Lando. Nagtaka naman si Alfonso at galit na rin ang boses nito na nakikipag-usap sa matanda. Sa pagbaba ng tasa sa mesa ay kasabay nito ang pag-usal ng tigalpon ni Alfonso kay Lando. Agad na tumba ang matanda sa pagkakaupo. Agad kinuha ni Alfonso ang itak sa may dingding. Ngunit sa kanyang paglingon ay wala na sa binagsakang sahig itong si Lando. Hinanap niya ang matanda sa loob ng bahay hanggang sa maramdaman niya na nasa likuran niya ang matanda. Akmang tatagay na ito ni Alfonso. Biglang lumapad ang palad ni Lando sa kanyang dibdib na nagresulta sa pagtilapon ni Alfonso. Nawasak ang dingding na gawa sa amakan. Hindi agad nakabangon ang albularyong bayaran dahil ininda nito
ang masakit na kanyang likod. Lumabas na rin ng bahay si Lando at hinarap itong si Alfonso. "Ano ba ang kasalanan ko sa iyo, tanda?" Galit na tanong ni Alfonso habang marahang tumatayo. "Sa akin wala, pero sa batang ibinigay mo sa mga sirena meron," sambit ni Lando. Nagulat naman si Alfonso kung papaano iyon nalaman ni Lando. Sa kanilang paghaharap ay pilit pinaamin ni Lando ang albularyo sa kanyang ginawa at kung siya din ba ang pumaslang kay Romel. Buong loob naman na itinanggi nito ang bintang ni Lando. Bagkus, naghamon pa ito ng laban sa matanda. Dali-daling pinulot ni Alfonso ang itak at sumugod na kay Lando. Nang biglang natigilan si Alfonso dahil lumitaw sa likuran ni Lando si August na nasa anyong dambuhalang ibon. Anong nilalang yan?" Pagkagulat ni Alfonso habang umaatras. "Kapag hindi mo ilalahad ang kinalaman mo sa pagkawala ni Romel at sa isa pang binata na si Dansoy, hindi mag-aatubili ang alaga ko na pirapirasuhin ang katawan mo at gagawin kang hapunan." Banta dito ni Lando. Lumakad si August patungo kay Alfonso. Nakatitig ito sa kanya na mistulang aatake na ito sa anumang oras. Kitang-kita din niya ang matatalas na mga kuko nito. Bumubuka-buka pa ang tuka ng ibon at naglabas ito ng kakaibang huni. Lando, ilayo mo sa akin ang nilalang na yan. Aamin na ako." Wika dito ni Alfonso. Ayon dito, kaya lamang niya nagawa iyon sa mga bata dahil sa kapalit na mutya. 12 kabataang lalaki ang kailangan niyang ialay sa mga sirena kapalit ng mutya. Inamin rin niya na si Romel ang una niyang biktima at kasunod ay si Dansoy. Napaluhod na si Alfonso at humingi ito ng tawad. Lumingon si Lando at Someñas. Patakbong sumugod ang mga magulang ni na Romel at Dansoy sa bayarang albularyo. Kasama sila sa pagpunta ni Lando sa bahay ni Alfonso at nagkubli sa mga puno sa paligid. Rinig na rinig nila ang pag-amin ng albularyo sa kahiyupang ginawa nito sa mga anak nila. Walang habas ang pag-iyak ng mga inang nawalan ng anak habang pinagsasampal si Alfonso. Hindi na rin nakapagpigil ang mga ama at inundayan nila ng bugbog si Alfonso. Makalipas ang ilang minuto ay pinigilan na sila ni Lando. "Alfonso, dalhin mo ko sa dalampasigan kung saan ang tagpuan nyo ng mga sirena at iharap mo sila sa akin." Utos dito ni Lando. Kinausap ni Lando ang mga magulang ng mga binatilyong biktima na umuwi na at siya na ang bahala kay Alfonso. Wala na rin silang magagawa dahil wala na ang kanilang mga anak. Ngunit nangako ang matanda na hindi na mauulit ang pagkawala ng mga kabataan sa kanilang lugar. Gayunpaman, dumako na ang dalawa sa dalampasigan. Lumusong na si Alfonso at tinawag niya na ang mga sirena habang nakakubli sa di kalayuan si Lando. Pinasampa ni Alfonso ang mga sirena sa dalampasigan sa pangakong may dala itong alay. Humigit kumulang 10 sirena ang naroon na sa dalampasigan. Napakapangit ng mga itsura nito. Animoy mga halimaw sa ilalim ng karagatan. Magkaiba naman sila sa aswang dagat na magindara
dahil purong berde ang kulay ng mga ito at isang sumpa sa kanila ang mga lalaking birhen tulad ng mga kabataan. Nalalason kasi ang mga magindara sa dugo ng isang birhen kaya hindi sila nang bibiktima ng mga kabataan. Samantala, tila naiinip na ang mga sirena sa sinasabing alay ng albularyo. Hanggang sa biglang nagliyab ang tubig na malapit sa dalampasigan. Laking gulat na lamang ng mga nilalang, pati na rin ni Alfonso sa biglang pag-apoy ng tubig. Mabilis na gumapang ang mga sirena patungo sa mga malalaking bato. Nang biglang may umataking malaking ibon na agad dumagit sa dalawang sirena. Kasabay nito ang pagtuka sa ulo ng mga nilalang. Bumagsak ang mga ito na wala ng buhay. Umangil ng matindi ang mga sirena. Hindi rin sila makalapit sa nag-aapoy na tubig. Sa bilis ng pangyayari ay nataranta ang mga nilalang at panay pag-angil na lamang. Sa pagbabalik ng ibon ay muli itong dumagit ng dalawa pa. Kagaya sa mga nauna ay pinagtutuka din ni Ogis ang mga ulo nito hanggang sa umiwalay sa katawan. Gumawa ng napakatinding tinig na tunog ang mga sirena. Dahilan upang mapatakip ng tenga si Alfonso at napaluhod ito sa tindi ng kirot na dulot ng tunog. Hindi naman naging apektado si Lando sa tunog dahil sa usal na natutunan niya kay Kulas. Dahil sa ginawa ng mga nilalang ay umatake na si Ogis. Kahit papaano ay nakikipaglaban ang mga sirena sa pamamagitan ng paghampas ng kanilang mahabang buntot. Batid ni Lando na natitinag na si Ogis dahil hindi rin basta-basta magpapatalo ang mga natitirang mga sirena. Ginamit na ni Lando ang pinakamatindi niyang armas, ang usal ng apoy. Iniihip niya ito sa sirena at agad namuo ang apoy mismo sa kalooban ng katawan ng sirena, dahilan upang mapasigaw ito hanggang sa tuluyan ng nagliyab ang katawan. Napansin naman ng iba pang sirena si Lando, subalit sa pagsugod ng mga ito ay tumitilapon lamang sa lakas ng tigalpo ng matandang albularyo. Di naglaon ay napangibabawan na ni Lando at Ogis ang mga elementong tubig. Nagkapira-piraso ang mga katawan at natutupok sa apoy ang iba pa. Halos ikabaliw naman ni Alfonso ang kanyang mga nakita. Hindi niya inaakala na ganoon kalakas ang taglay ng matandang manggagamot. Bumungad sa albularyong bayaran ang bangkay ng mga sirena. Lumuhod naman ito sa harapan ni Lando at nakiusap na wag siyang paslangin. Di ba ang nais mo ay makuha ang mutya na nagmumula sa karagatan? Pwes, ibibigay ko sa iyo ang iyong nais. Wika dito ni Lando. Sumenya si Lando kay Ogis at agarang dinampot ang albularyo. Dinagit ni Ogis si Alfonso at naglakbay patungo sa pinakagitna ng dagat Pasipiko. At doon niya inihulog ang gahamang albularyo. Sumisigaw si Alfonso ng saklolo. Iniwan ni Ogis ang albularyo sa napakalawak na karagatan at nakikipaglaban sa malalaking alon at malalakas na hangin at matinding lamig ng panahon. Habang nasa labas ng bahay si Lando at nagkakape ay natanaw niya na si Ogis na pababa na ang lipad. Nang lumupag ito sa lupa ay bumalik na rin ito sa anyong manok. Ibinuka ng matanda ang palad na may bigas na mais
at tinuka ito ni Ogis hanggang sa maubos. Ikinalulungkot naman ito ang nangyari sa dalawang albularyo na sina Alfredo at Alfonso. Mga nilalang na magiging kakampi niya sana sa pagtugis ng kasamaan at paggamot sa mga nangangailangan. Napabuntong hininga na lamang ang matanda at ipinagdasal na sana wala ng albularyong maliligaw ng landas dahil hindi rin magdadalawang isip si Lando na tapusin ang kahibangan ng mga ito. Kinabukasan ay isa-isang pinuntahan ni Lando ang mga pamilyang nawalan ng anak dahil kay Alfonso. Taos-pusong nakiramay ang matanda sa pagkamatay ng dalawang binatilyo at nagbitiw ng pangako na pangangalagaan niya ang buong isla sa abot ng kanyang makakaya. Malungkot man ay nagpasalamat naman ang mga ito kay Lando at kahit papaano ay magiging payapa na sila kahit hindi na naibalik ang katawan ng mga yumaong mahal sa buhay. Makalipas ang ilang araw ay sinadya ni Lando si Kulas at inilahad dito ang pagkawala ng mga sirena, ang mga nilalang na nagbigay takot kay Kulas na pumalaot sa dagat. Kulas, iwaksi mo na ang iyong takot. Bumalik ka sa laot at damhin ang ganda ng kalikasan. Wika dito ni Lando. Maraming salamat ka, Lando, dahil hindi mo pinagdudahan ang aking kwento. Ikaw lang at ang namayapa kong lolo ang naniwala sa akin. Hayaan mo't unti-unti kong sasanayin ang sarili ko sa napakahabang panahon na iniiwasan ko ang laot. Nakangiting tugon dito ni Kulas. Sumunod naman ay ang pagkamusta niya kay Antonio. Labis-labis naman ang pasasalamat ng binata sa kanya dahil naging payapa na ang bawat gabi nito. Maayos at mahimbing na siyang nakakatulog. Nangako rin siya kay Lando na kapag kailangan ito ng masasakyan, ay libre niyang ipagkakaloob sa matanda ang kanyang serbisyo. Napangiti na lamang ang matanda dahil sa naging maayos na si Antonio. Hindi gaya noong una niya itong nakita na namumutla, balisa at nangingitim na ang ilalim ng mga mata. Sa paglilibot ni Lando sa bayan ng San Jose, ay nadako siya sa kalsada kung saan papuntang baryo ng mga balbal. Nirerespeto ko ang pag-iral ng lahat ng uri ng nilalang sa mundo. Huwag lang sana ninyong guluhin ang maayos na pamumuhay ng mga tao. Dahil sa oras na ginawa niyo yan, ay hindi ako mag-aatubiling ubusin kayong lahat. Wika nito sa kanyang sarili habang nakatanaw sa dako paroon. Isang umaga, ang kauna-unahang pasyente ni Lando ay isang dalaga. Kasama ng dalaga ang mga magulang nito. Sila ay nagmula pa sa lugar ng Loreto, hilagang bahagi ng isla. Napakalayo pa ng kanilang pinagmulan. Naglakbay sila kahit gabi, makarating lamang sa bayan ng San Jose upang kitain si Lando. Hindi inakala ng matanda na umabot na pala ang kanyang pangalan sa Loreto. Ang dalaga ay sinasabing biktima raw ng kulam at ang may kagagawa nito ay ang kapitbahay nilang si Luz Biminda. Isang matandang mangkukulam na taga Loreto. Ang dahilan ng pangungulam ay ang pagtanggi ng dalaga sa inaalok na pag-ibig na nag-iisang anak ni Luz Biminda na si Kaloy. Aminado naman ang dalagang si Lilibet na napagsabihan niya ng hindi maganda itong si Kaloy. Lalong-lalo na ang masasakit na salita ukol sa hindi magandang itsura ng binata.
Isa kasi itong kuba at may malaking itim na balat sa kaliwang pisngi na may makakapal na balahibo. Ayon kay Lilibet, sinubukan niya namang humingi ng tawad kay Kaloy at sa ina nito, subalit nagmatigas ang matanda at sisirain daw nito ang kanyang pisikal na anyo. Sa hinuwa ni Lando ay matindi nga ang galit ng matanda sa babae. Subalit wala pa rin itong karapatang sirain ang itsura ng dalaga, lalo pat humingi na ito ng kapatawaran. Nagpaalam muna saglit si Lando at pumunta sa likod bahay. Nilapitan niya si August at may ibinulong dito. Lumundag sa lupa ang engkantong manok at sa paglipad nito ay nagpalit anyo bilang dambuhalang ibon na patungo sa hilagang bahagi ng isla ng Dinagat. Ang kwento ni Kalando ay nagpapaalala sa atin na maging kontento sa buhay. Nakakalungkot lamang isipin na kung sino pa ang may tangan ng karunungan sa kanan ay ginagamit nila ito sa kaliwa. Hindi naman nalalayo ang kwentong ito sa kasalukuyan. Marami sa atin ang may kakayahan sanang tumulong, subalit ginagamit pa nila ito upang lamangan ang kapwa at maging ganid sa kayamanan. Mga kabaryo, hanggang dito na lang ang kwento ni Kalando. Naway merong kayong napulot na aral at may natutunan kayo sa kwentong inilahad natin ngayong araw. Maraming salamat. Okay, so yun, tapos na yung kwento natin, no? Bali, kamusta muna sa lahat ng mga kabaryo natin dyan. Grabe, no? Paano ko ma-explain to? Ang lakas ni Kalando. Tingnan nyo na lang na yung kung paano niya na lang nilabanan yung mga nabanggit na nilalang sa kwento, di ba? Napakalakas. Hindi siya kumbaga exage na kwento kagaya ng mga may kapangyarihang ganito. Hindi. Kumbaga normal na parang kwentong normal lang na typical na nangyayari sa araw-araw, no? Yun nga lang. Yung kumbaga yung nangyari dito kasi kay Kalando is napadayo lang naman to talaga sa lugar. Saka, yun nga, pansin nyo ang lakas ng mga nakalaban niya. Yung dalagang, yung Serena, pero hindi siya Magindaray, no? Yun ang hindi ko nalaman kung anong tawag doon, pero laman lupa, laman dagat daw yun eh. So, hindi natin alam. Kasi, ang unang ang pagkakaintindi ko rito is Magindara, pero hindi pala. Hindi siya Magindara. No? Grabe, kung hindi lang pala Magindara yung nasa dagat, no? Kaya nakakatakot din. Saka kita mo ang lupit ni Lando, no? Kasi biruin mo yung alaga niyang manok. Nagiging isang malaking ibon, si August. First time to sa kwentong baryo na manggagamot na may alagang manok ng engkanto, 'di ba? Isipin mo. Mismong hari ng engkanto yung nagbigay kay Kalando. Grabe. So, hindi na parang nabiti daw sa kwento. Parang hindi kasi napakita ni Kalando yung tunay niyang kapangyarihan, no? Kasi isipin mo, may ilalakas pa to, 'di ba? Ganito sana yung magandang kalaban ng mga haring gabunan, no? Si Lando. Grabe. Hindi ko alam kung paano yung labanan na mangyayari nun. Kasi isipin nyo, parang ang tangan niya is mutya ng apoy, di ba? Kasi biruin mo yung ginawa niya dun sa Serena. Pinag-apoy niya yung loob ng katawan. So nauna yung apoy sa loob bago sa labas. Grabe. Napakalakas nun para sa akin. Tapos kita nyo naman, walang nangyari dun sa dalawang albularyo. Si Alfredo sa si Alfonso. Kita nyo? Diba? Sabi ko naman sa inyo, pag sa una lang naman yon, pag mga ganong panglalamang ang nais natin sa kapwa, in the end, wala. Yung isa nabaliw, yung isa
Hindi natin alam kung nabuhay tong si Alfonso, pero isipin nyo naman, dinala ni Ogie sa gitna ng dagat Pasipiko. Oh, dun niya nilaglag. Sa tingin mo, di ba? 50-50 yung tsansa. Pero mabuhay man to, feeling ko wala rin namang gagawin to kay Calando di ba? Siya na rin ang iiwas. Di ba? Kasi nakita niya kung gaano kalakas yung albularyo. Kumbaga low-key lang to si Calando pero iba yung tinatago nito. Tas yun nga si Ogies, no? Napakalakas na ibon. Ano kayang feeling no na ganun? Tipong may kita mo kasing laki ng tao pag tumayo, no? Grabe. Hindi nakakaano yung kwento natin ngayon, nakakabilib, no? Na nakaka-excite na sana mas dumami yung karanasan ni Calando, no? Parang nakakabitin kasi yun nga, ang nakalaban niya lang dito, yung balbal nga hindi niya pa nakalaban. Kumbaga, nandun pa rin yung pagiging hindi ko matatawag na mabuti kasi syempre balbal is balbal, aswang yan. Pero hinayaan niya, basta ang sabi niya, wag lang kayong manggagambala sa, kumbaga dun sa baryo kung nasan tong si Calando. Rerespetuhin niya rin daw, no? So, yun. Tapos si Antonio, no? Yung habal, grabe rin yun. Di ba na, ewan ko lang siguro nakakatakot rin yung gano'n na nagdadrive ka ng motorsiklo tapos paglingon mo, nakita mo yung mga tao, no? Ewan ko lang, no? Ba't kaya hindi pa pinunta ni Calando to, no? Siguro yun nga, marahil nare-respeto niya pa kasi alam niya naman talaga na may aswang sa baryo na yon. Kumbaga, hanggat wala namang ginagawang gulo, hindi niya gagalawin din. Kasi yung nawalang bata, dun lang din sa baryo nila Kagagawan nga nito ni Alfonso, no? Yun, so yun lang. Ang tanong lang sa akin, ano kayang mutya ng ibibigay ng mga sirena kay Alfonso kung nangyari, no? Hindi naman pwedeng mutya ng dagat, di ba? Ewan ko lang kasi kaliwa tong mga sirena Siguro ibibigay din kay Alfonso nun. Siguro galing din ng kaliwa, no? Hindi naman pwedeng kanan din. So, vice versa. Ang mangyayari, baka maging masama pa tong si Alfonso kung nagkataon, which is masama naman na siya. Pero kumbaga yung full effect nung pagiging, pag nakuha niya yung mutyang kung ano man yun na sinasabi ng mga sirena, syempre no choice siya, magiging kaliwa rin siya, di ba? So yun lang naman. Wala na akong gustong sabihin sa kwento. Para sa akin, okay, maganda, malakas, no, nakakabilib, wala akong masabi. Tapos kayo na magbigay ng komento mga kabaryo. Punta na po tayo sa shoutout natin, no? Yung mga sinasabi kong kulang kong shoutout sa inyo. So, ayun mga kabaryo, gusto ko munang batiin yung mga solid kabaryo member natin, no? Bali dumagdag na sila. 7 na po sila. Unahin ko lang po si Ma'am Roslyn Dalopere, yun. Salamat po. Lovely Rose Digal, salamat ma'am sa pagpapamember sa ating channel, no? Si Ma'am Christine Farado, salamat po. Maria Victoria, salamat. Brenda Caniel, salamat po. Si Ma'am Maricel Sumiyaya, salamat. At yung bago po nating members na si Marvin George Foley, yon. So salamat Boss Marvin, no? So yun yung mga members natin mga kabaryo. Tapos ito yung mga nagko-comment sa ating latest upload, no? Si si Ramonita Verdugo, yon. Si Nanay Ana, salamat po. Si Ma'am Arlene Colsbesa, salamat. Si Ma'am Jing Sibal. Si Henry Bailon. Pinay sa Cyprus, salamat po Nay. Gina Tatwala. Si Brain Omega, salamat po. Mark De La Cruz. Marilu Matsuda, yan, salamat. Si Blue, no? Yon, si Blue. Si Joel Di Guzman, salamat sa iyo, boss. Hazel Snowy, salamat. Si Ma'am Carmelita Pruna, salamat po. Ricky Manalo, yan. Mary Cres Dumael. Si Ma'am Lisa, no?
Gina Bel Bugador, Filipina Palsario, si Dave from KSA, salamat. Charlune Roland, Mercidita, yon, salamat po. Inday Lebra, salamat. Celso Benitez, salamat boss. Hana May Lineses Gundo, salamat. Pasensya na, medyo mabagal. Asil Gumban, yan si Ma'am Asil. Ma'am Cora Hidalgo, salamat. Emil Bautista, Inday Samante, Evelyn Fall, Amber Montefalco, salamat. Yon, bagong upload kabaryo. May pakikinggan na naman habang nagbabantay ng tindahan. Yung isang suki ko nga kinuha na yung YT channel mo. Makikinig din daw siya. Yon, salamat po. Si Ma'am Alma Hornales, salamat. Rosita Nicolas, yan. Si Rudy De La Cruz, Tita Sereno, hello po sa iyo Ray at sa lahat ng mga kabaryonatics. Salamat puli sa magandang kwento na laging may aral. Nakakawala ng pagkaboring ang pakikinig sa mga stories mo, kabaryo. Yon, salamat. Si Olive Smith, yan, salamat. Estelita Reyes, yon, salamat po. Si Hazel Samonte, Monica Flores, salamat. Ronel Tolosa, salamat boss. Marivic Orgajo, Inday ng Paris, Shifter Place, yon, nice. Pampatulog ko tuwing 12 ng gabi. Salamat boss, late na yan ha. Jung Alcantaras, salamat boss. Montianos Vlog, yon. Si Ma'am Rhea Galang, salamat po. Si Alona Sanchez, yan, salamat po sa inyong lahat. Tapos ito naman yung kwento ni Encarnacion, no? Yung sugo. Maria Casusa, salamat po. Mary Jane Perez, salamat. Meet Checks, salamat din. Marie Chris Pelayo, salamat po ma'am. Ernesto Alvarado, listening from Neptune. Layo niyan boss. Redali Vincent Sabir, salamat boss. Mary Joy Mesaira, salamat. Tina Kayabyab from Toronto, Canada, yon, salamat. Inday Gamay Ibalarosa. Sally Lerax from Pensacola, Florida. Bong Bitko, salamat. Ina, yan, salamat sa'yo. Domingo Lanik, salamat. Si Ma'am Elsa Constantino, salamat din. Magaling na siya, no? Yon, salamat po. Vanessa Rose Malroca, salamat. Saan yung iba? Si Ma'am Charlene Gumansing. Happy Sigrani. Janice Goma, salamat po. Lourdes Grace Garde, salamat. Binket, salamat boss. Saan yung iba? Ayun. Sorry kasi yung iba nagko-comment na, no? So, binabalikan ko lang. Si Ma'am Nora Fe Fajardo, salamat din po. Tunax Gaming, salamat. Araceli Asahi, salamat. Araceli Asahi, salamat po ma'am. Okay, so yun lang. Ito kasi nabasa ko na tong Michael Tabak eh. Ito last natin. Carlita Nocerales, salamat po. Yun, so yun lang mga kabaryo. Bali, sa mga hindi natin nabanggit na pangalan, next upload na lang natin yan kasi medyo mahaba na ulit yung kwento natin. So, dun lang muna. Meron pa naman akong hindi nabasa, tapos nare-reply ko naman sa comment section yan. Kaya gusto ko sana nagko-comment kayo patungkol sa kwento natin. So, yun lang naman. Maraming salamat sa sumusuporta ng channel natin na Kwentong Baryo. Kwentong Baryo 2.0 yon. Tapos yung Kwentong Kalakbay, no?
Bali yung kwentong Baryo 2.0 Kabaryo, baka ang gawin ko is gawin ko na lang na mga kwento ni Kabaryo, no? Kasi ewan ko, siguro feeling ko nalilito kayo kaya hindi nyo minsan nakikita, no? Kasi parang dinagdagan ko lang ng 2.0, no? So yun lang gagawin ko. Mga kwento ni Kabaryo. Yun lang naman. Wala nang iba. So yun lang. Sa ngayon yun lang muna. Wala na akong ibang sasabihin. Kita-kits tayo sa susunod na kwento. Bukas yun, no? Muli, ang inyong lingkod, Kwentong Baryo. Ako si Ray, no? Maraming salamat po sa nakatutok sa ating channel sa araw-araw. Muli, hanggang dito na lang. Hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat.